first time kong makikita at first time kong mababasa. Tignan natin ang sabay-sabay. Okay? Alright. So, good news or bad news? Hello guys, Nerdino TV here and we are back with another video. Hi. It's weekend today guys. Okay. Kakagising lang natin. Ganda ng morning oh. Ganda ng sikat ng araw natin for today. So pupunta lang ako sandali sa mailbox. Kasi may kukunin tayong letter. No? Tara. So, diyan kami kumukuha ng mga letters. Okay. Timpla muna tayo ng kape. Siyempre, bago natin simulan yung ating kwentuhan for today, kailangan meron tayong kape. Para masarap ang kwentuhan, di ba? Nakatanggap pala kami ng mga kape, oh. Galing sa kapitbahay namin from Ethiopia. Dami. Kami ng mga kape. So, 3 buwan kami hindi bibili ng kape, guys. Sa dami nung binigay na kape ng kapitbahay namin. Napaka-generous na family. Tsaka, mababait, guys. Ano lang tayo? Real talk lang, no? Minsan, mas okay pang maging close yung mga yung mga hindi mo kalahi, no? Ewan ko, no? Based lang yun sa experience namin, no? Wala pa kaming na-encounter na sobrang naging close namin ng mga Pilipino talaga. Diba? Yung mga Pasko nga na video, diba? Pasaway pa yung mga namin, na-encounter namin, Lagi hindi ko naman nilalahat, no? Pero based lang talaga sa experience namin. Ewan ko, for some reason, mas okay yung encounter namin sa ibang lahi kaysa sa mga Pilipino. But it is what it is. Ganun talaga. At the end of the day, basta maging, maayos na tao ka lang. Okay na yan. Hindi mo naman kailangang i-please ang lahat, di ba? As long as wala kang naaargabyado, wala kang tinatamaan na tao, that's okay. Okay, so yan. Hihintayin lang natin matapos yung kape natin. Brewing na. It lost 10 cases. Daw. Ano naman sa labas. So, babasahin na natin ngayon guys yung letter na galing ng office, no? Hindi ko alam kung ano to guys. No? So, first time kong makikita at first time kong mababasa. Tignan natin ang sabay-sabay. Okay? Alright. So, good news or bad news? Well, ito yung nakalagay. Congrats! So, it's a good news, guys. So, basahin natin. It's your 3rd anniversary. Yay! We're happy you've chosen a career with us and hope you take a moment to celebrate your achievements. Thank you for your contribution. There you go. At may kasamang cheque. Diba? Wish ko lang. Anyway, yun yung natanggap natin na letter from the office. So, pangatlong taon ko na pala, no? 3rd year anniversary na pala ako dito sa company, no? And nakakatuwa at nakakagulat lang din na ang bilis ng panahon, no? 3 taon na pala ako, no? And pag binabalikan ko yung mga time na naghahanap ako ng trabaho hanggang sa makuha ko tong trabaho na to, guys, ano pa rin, it gives me mixed emotions, no? Kasi ang dami kong pinagdaanan, guys, bago ko nakuha tong company na to.
kung saan ako nagtatrabaho ngayon. At ito rin yung company guys na tumulong sa akin para maging permanent resident kami dito. Kaya alam niyo yung mga words natin sa Pilipinas na ang laki ng utang na loob ko dito sa company na to, no? Pero balikan natin guys sa mga bago kong mga subscribers para din naman malaman nyo din kung paano ako nagsimula, no? Paano ako nagsimula dito. Actually guys, nung bago kami pumunta dito sa Canada, kinausap ko na yung company ko sa Pilipinas. And ang setup ko kasi sa Philippines guys is 100% remote. So for 4 years, ganun yung setup ko sa Philippines. Nag-start ako 2017 doon sa company na yun, no? So 100% remote. Kaya guys, nung nag-pandemic, hindi ko na naramdaman yun eh. Kasi nung nag-lockdown, sa bahay lang kami, gano'n naman talaga yung aking routine, no? Lagi na ako nasa bahay, 2017 pa lang. And nung nag-pandemic, 2020, di ba? Nung lockdown tayo sa Philippines, no? Nung nag-aayos pa lang ako ng papers or meron pa lang kami mga plans na pumunta dito, kinausap ko na yung parang head namin, no? And sabi ko nga, gano'n yung aking plano, gano'n yung plano ng aming family. And ang sabi naman niya, wala namang issue doon kasi nga naka-remote naman ako. So parang sa kanya, ang sabi niya is kahit nasa ang parte ka ng lugar or country, basta may internet ka at may laptop ka, makakapagtrabaho ka. Which is, yun naman talaga yun, no? So parang sa akin, based doon sa pag-uusap namin, wala akong magiging problema, di ba? So, dumating na nga yung hinihintay namin na time na kami ay aalis or nung kami ay natanggap na namin yung aming visa, no? So, pinaalam ko na talaga formally na ako ay pupunta ng Canada. And natuwa pa ako nun guys kasi yung company nga namin na yon na based sa US is may branch dito sa Vancouver. So, kung titignan mo talaga, pwede lang akong lumipat, di ba? So, sabi ko sa kanila, kung pwede nila akong ilipat nga doon sa Vancouver branch, parang ganon. So, sabi naman ng aking boss, tutulungan niya ako na i-file at lakarin yung transfer, no? And may mga nakita akong mga employee guys na nasuportahan naman nung company na from Philippines, now they are here in Canada, parang ganon. So, talagang may high hopes talaga ako doon, no? Umasa ako guys, in short. So, mga a few weeks na lang bago kami umalis papunta dito sa Canada, bumaba yung decision ng company and unfortunately guys, hindi ako sinuportahan ng company. Meaning, hindi naging successful yung transfer ko from Philippine branch papunta sa Vancouver branch. So, napilitan akong mag-resign, no? Yung time na yon talagang nag-iisip kami ni Mrs. kung itutuloy pa ba namin o hindi. Kasi ayokong maging jobless guys pagdating ko rito ng Canada. Kasi alam ko na hindi kami hihinto sa gastos, di ba? Lalo na kasama ko pa yung mga anak ko, yung 3 anak ko na mga bata pa guys. So, kaya nakakatakot yung time na yon kasi nga syempre 'di ba mahirap na nasa bagong country ka tapos pareho kayong walang trabaho, 'di ba? So ganoon na nga, but we've decided na sige, tuloy natin, no? Let's just have faith. And nakatulong din guys kasi nung time na yon reporting season sa company ni Mrs. Pag ganun kasi talagang marami silang trabaho, no? Kailangan ng manpower. So, nagkaroon ng arrangement sa office nila na kahit nasa Canada siya, she will continue working, no? For the next 6 months, parang ganun. So, nakatulong yun, guys, no? So, yun na nga. And, sabi ko sa sarili ko, hindi ko kailangang matakot kasi skilled ako eh, di ba? Yan yung isang pinangahawakan ko lagi. Excuse me. Kahit nung nasa Philippines pa ako guys, na hindi mo kailangang matakot na mag-change ng
company or whatever. Kasi alam mo sa sarili mo na kaya mong sumabay dahil ikaw ay skilled, no? So, yun na nga. Hanap ng trabaho, submit dito, submit doon. At hindi naging madali, guys. Hindi naging madali yung aking journey. Ang isang nakaganda lang is kasi nga, yung type ng trabaho ko, which is nasa information technology, is hindi ko kailangang kumuha ng mga certification or exam, di ba? Para gawin ko din yung parehong trabaho na ginagawa ko. Unlike guys, yung mga ibang work na regulated dito, like yung mga nursing, yung mga ganyan, yung doctors, di ba? Kasi iba yung standards ng Canada at saka Philippines. Kaya nire-require pa silang mag-exam or kumuha ng mga certification. Sa IT guys, hindi ganun. So kung ano yung mga tools and technology na gamit namin sa Philippines or kahit sa ibang bansa, ganun din ang gamit dito sa Canada. So yun yung isang advantage ko, di ba? So yun, so araw-araw submit ng resume, minimum of 10 resumes guys, yan yung sinasubmit ko every day. And you know, may mga tumawag naman, no? Tumawag, interview, rejection. Ganun ulit, no? Ulit lang. So, siguro, hindi lang 100 applications ang sinubmit ko, no? And then, multiple interviews, multiple panel interviews, guys. And talagang may mga time no na maiiyak ka na lang eh, no? Kasi, syempre tayo, matagal na tayo nagtatrabaho sa Philippines, meron tayong network. Hindi na ganun kahirap makapag-penetrate sa mga company kasi meron ka ng experience eh. Lalo na pag may network ka na din. Eh dito wala. Wala kang network, di ba? Ang panghahawakan mo lang talaga is yung skills na meron ka. No? So, multiple rejections. Siguro, mga 20 companies, mga ganyan. Mga 20 large IT companies ang nag-reject sa akin dito guys, no? And pero laban, dasal. You need to analyze kung anong kulang, no? So yung mga rejections na yon, kailangan mong aralin. Bakit ba ako na-reject? Ano yung mga kulang, no? Ano yung mga kailangan mong baguhin? Hanggang sa ito na nga, in-interview ako nitong company ko, no? Nung una kong sinalang guys, hindi ako natanggap, no? Meron silang pre-process na mas senior sa akin, no? At Canadian citizen dito, 'di ba? And naintindihan ko 'yun. Pero dahil nga maganda yung company at maayos yung mga taong nag-interview sa akin, hindi ko pinutol yung connections ko sa kanila. So hinanap ko sila sa LinkedIn, nag-message ako sa kanila, and then sinabi ko na if you have, future opening, I am willing to try again, parang ganon. So, hindi nga ako nagkamali guys, kasi nung nagkaroon ng opening, no, minessage ako nung isang tech lead na nakakwentuhan ko na rin sa LinkedIn, at sinabi niyang itry ko daw, no. Pero yung opening na yun guys, para sa mga nag-OJT, no. And for me, okay lang. Kasi yung OJT dito guys, meron din naman sweldo, no? Pero yun nga lang, 6 months contract lang. Pero ang thoughts ko kasi noon guys is, makapenetrate lang ako sa loob ng company, marami na akong pwedeng gawin, no? Pwede na ako makipag-usap sa HR, di ba? Makikita ko na yung mga opening. Mabilis na ako makakapag-apply, in short, di ba? So yun yung thinking ko noon. Kaya tinanggap ko rin, no? Pre-process ulit ako and interview, ganyan. So, nakuha ko naman guys, no? Nakuha ko naman, and yung first day ko hanggang sa first month ko guys, talagang trinabaho ko, talagang syempre nagpakitang gilas talaga tayo, no? Pinakita natin kung ano yung pwede nating i-offer, di ba? And hindi naman ako nabigo guys, no? Ang daming magaganda ng feedback na natanggap yung boss ko doon sa trabaho ko. So, and ito na yung parang alam mo yung pag nag-meet yung pagkakataon tsaka swerte, di ba? So, syempre, 6 months lang ako doon. Pero, merong isang full-time doon na nagtayo ng business yung kapatid at kinailangan ng tao. So, kailangan niya mag-resign. So, yung full-time na yon is nag-resign.
So, of course, kailangang palitan. Ako lang naman yung temporary doon sa team, 'di ba? So, nilakad nung boss ko na maging permanent ako doon. No, yun na. Doon na nagsimula yon. So, parang wala pang 2 buwan na temporary ako doon, na full-time naman ako agad, no? And I am so happy and so blessed and so thankful, 'di ba? Kasi nga government company. And pag government company kasi dito, guys, malaki ang chance na nagsusupport sila ng PNP or yung Provincial Nominee Program. Ayan. And the rest is history, guys. Kasi nga, 'di ba? Pag may support ka na ng PNP, nakapag-file ka at na-nominate ka, yun na. Pasok na yon. Tuloy-tuloy na to your express entry journey. Ayan, hanggang sa na-PR po kami dito. Kaya I am very, very thankful doon sa dito sa company na to, pati yun dun sa naging boss ko. No, maraming salamat. Yun. So, yun yung aking journey dito sa aking trabaho. Unang trabaho dito sa Canada, no? First work ko to, guys. And hanggang ngayon, dito pa rin ako nagtatrabaho. And we'll see, no? Hindi ko alam kasi napaka-stable and napakaganda ng company. May pension and everything. So, para sa akin, pwede na rin siguro ako dito mag-retire, no? But we'll see. Never know, hindi natin alam kung ano yung plan sa atin ni Lord, no? Just keep on upgrading and keep on learning and gawin mo lang lagi yung the best mo and bahala na si Lord sa iba. Okay? So, yun lang, guys. Na-share ko lang sa inyo. So, thank you for watching and see you on my next video. Peace, guys!